Araw-araw, iba't ibang suliranin ang ating kinakaharap. Pagtaas ng presyo ng bilihin, polusyon, kahirapan, at mga sakuna dulot ng climate change. Ngunit, naisip mo ba kung bakit mahalaga ang pag-aaral ng mga ito? Magandang araw mga mag-aaral. Ako po si Ginoong Alvin B. Balapa, ang inyong guro para sa araw na ito. Ngayon ay ating pag-aaralan ang kahalagahan ng pag-aaral ng mga kontemporaryong isyu. Handa na ba kayo? Magaling! Ano ang kontemporaryong isyu? Ang kontemporaryong isyu ay mga suliraning pangyayari o usaping may malaking epekto sa lipunan sa kasalukuyang panahon. Maaari itong ay lokal, pambansa o pandaigdigan. Ano-ano ba ang mga kontemporaryong isyu? Ang mga sumusunod na mga kontemporaryong isyu. Kahirapan. Maraming Pilipino ang nahihirapang tugunan ang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, edukasyon at kalusugan. Ang epekto nito ay limitadong oportunidad, mahinang kalusugan at mababang antas ng pamumuhay. Kakulangan sa edukasyon, kakulangan sa pasilidad, kagamitan, guro at oportunidad sa kalidad ng edukasyon lalo na sa malayong lugar. Epekto nito, kahirapan sa pag-unlad ng kakayahan at limitadong trabaho sa hinaharap. Isyu sa kalusugan. Paglaganap ng sakit, kakulangan sa pasilidad at gamot. Hindi balansing pamumuhay ay banta sa kalusugan ng mga Pilipino. Epekto nito, pagkakasakit, mataas na gastusin at pagkababa ng produktibidad ng mga mamamayan. Korupsyon. Pag-aabuso sa kapangyarihan para sa pansariling kapangkinabangan na nagdudulot ng kawalan ng tiwala at hindi patas na sistema. Epekto nito, nasasayang ang pundo ng bayan at hindi natutugunan ang tunay na pangangailangan ng mamamayan. Polusyon. Ito ay tumutukoy sa pagdumi ng kapaligiran dahil sa maling pagtapon ng basura, usok mula sa sasakyan at pabrika, kimikal at iba pang gawain ng tao na nakakasira ng kalikasan. Epekto ng polusyon. Paglala ng kahirapan, pagdami ng sakit ng tao, pagkasira ng kalikasan, pagbabago ng klima, pagbaha at iba pang kalamidad, at pagbaba ng kalidad ng buhay ng mamamayan. Maling impormasyon. Mabilis na pagkalat ng maling impormasyon sa social media na nakakaapekto sa isip ng tao at nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa lipunan. Epekto nito, nalinlang ang mga mamayan at nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan at hidwaan. Pagbabago ng klima, polusyon, illegal na pagtutruso at hindi tamang pamamahala ng basura ay nagdudulot ng pagbaha, landslide at pag-init ng mundo. Epekto ng mga ito, pinsala sa kalikasan, sakuna at banta sa ating kalusugan at kinabukasan. Bakit kaya mahalagang pag-aralan ang mga kontemporaryong isyu? Mahalaga ito upang maging mulat tayo sa mga nangyayari sa ating lipunan. Sa pag-aaral ng mga kontemporaryong isyu, nahuhubog ang ating pagiging mapanuri at responsableng mamamayan. Narito ang mga kahalagahan ng pag-aaral ng mga kontemporaryong isyu. Una, nagiging mulat sa mga pangyayari sa ating lipunan. Pangalawa, nahuhubog ang kritikal na pag-iisip. Pangatlo, nakapagbibigay ng tamang desisyon. Pang-apat, nagiging responsable at aktibong mamamayan. Panglima, nakakatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Bago tayo magpatuloy, sagutin muna ninyo ang mga katanungang ito. Una, ano ang kontemporaryong isyu? Pangalawa,
bakit mahalagang pag-aralan ito? Pangatlo, paano ito makakatulong sa lipunan? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ang mga katanungan. Okay, natapos na ang oras. Tayo na at sagutin na natin ang mga katanungan. Una, ano ba ang kontemporaryong isyu? Ang kontemporaryong isyu ay mga suliraning pangyayari o usaping may malaking epekto sa lipunan sa kasalukuyang panahon. Maaari ito ay lokal, pambansa o pandaigdigan. Pangalawa, bakit mahalagang pag-aralan ito? Mahalagang pag-aralan ito upang maging mulat tayo sa mga pangyayari sa ating lipunan. Nahuhubog ang kritikal na pag-iisip, nakapagbibigay ng tamang desisyon, nagiging responsable at aktibong mamamayan, at panghuli nakakatulong sa pag-unlad ng ating lipunan. Pangatlo, paano ito makakatulong sa lipunan? Nagbibigay ito ng kaalaman at kamalayan sa mga tao tungkol sa mga suliranin at pangyayari sa mga usaping panlipunan, pampolitika, pang-ekonomiya at pangkapaligiran na may direktang epekto sa kanilang buhay. Bilang kabataan, mahalagang makikilahok sa mga gawaing pangkomunidad at maging responsable sa pagbahagi ng impormasyon. Kahit sa simpleng pagtulong at pagiging disiplinado ay malaking ambag na sa ating lipunan. Ang pagiging mulat, makialam at makibahagi sa mga isyu ng lipunan ay unang hakbang tungo sa pagbabago. Ikaw, paano ka makakatulong sa iyong komunidad? Bago tayo magtapos, sagutin niyo muna ang mga katanungang ito. Piliin ang titik ng tamang sagot. Unang tanong, ano ang tawag sa mga suliraning nagaganap sa kasalukuyang panahon? A. Tradisyonal na isyu. B. Kontemporaryong isyu. K. Sinaunang isyu. D. Personal na suliranin. Pangalawa, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng kontemporaryong isyu? A. Revolusyonaryong Pilipino. B. Pananakop ng Espanya. K. Pagbabago ng klima. D. Unang digmaang pangdaigdigan. Pangatlo, bakit mahalagang pag-aralan ang kontemporaryong isyu? A. Upang maging sikat. B. Upang magkaroon ng mataas na marka. K. Upang maging mulat at responsabling mamamayan. D. Upang maiwasan ang pag-aaral. Pang-apat, ano ang maaaring maitulong ng kabataan sa paglutas ng mga kontemporaryong isyu? A. Pagiging walang pakialam. B. Pakikilahok sa mga programang pangkomunidad. K. Pagpapakalat ng maling impormasyon. D. Paglabag sa batas. Panghuli, ang kahirapan at kawalan ng trabaho ay halimbawa ng anong uring isyu? A. Isyong pangreliyon. B. Isyong pampamilya. K. Isyong pampersonal. D. Isyong pang-ekonomiya. Ang tamang sagot ay una, B. Pangalawa, K. Pangatlo, K. Pang-apat, B. Panglima, D. At dito nagtatapos ang ating pag-aaral tungkol sa kontemporaryong isyu. At dapat nating tandaan ang pagiging mulat, makialam at makibahagi sa mga isyong ng lipunan ay unang hakbang tungo sa pagbabago. Ikaw, paano ka makakatulong sa iyong komunidad? Maraming salamat at paalam. Hanggang sa susunod na ating aralin. Bye-bye!